Eto na mga kababayan ko, good news po. Mga kababayan ko, buhay na po muli ang Uniteam sa pamamagitan ng Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas. Ay, malutpatin dito mga kababayan ko, panoorin natin. Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Naansani puwersa ang partido na federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at Lakas CMD ni dating Pangulong Gloria Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. O yan ha, napakinggan nyo na ha. O ito na po, sa presidente na po nang galing ang basbas po na to, mga kababayan ko. At this time, this is official, nasanib puwersa na po ang alyansa ng Lakas CMD at ng Partido Federal ng Pilipinas ng PFP. Buhay na po ulit mga kababayan ko ang sinasabi natin dito at maliwanag ito mga kababayan ko, literally mga kababayan ko na magkasama po mga kababayan ko sila at buo na po ang Uniteam. Kaso nga lang mga kababayan ko wala po si Sara Duterte dito. Bakit nga ba wala si Sara? Mga kababayan ko, pakinggan natin yung report mga kababayan. Lain na alyansa makakumpleto ng 12 kandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Sana pasok nila si Larry Gadon. Kaya nga natin si Larry doon mga kababayan ko. Sana tumakbo si Gibo mga kababayan ko kung kakayanin. Mga kapatid, di ba? Yan, pasok natin yung mga matitinong senador na kailangan ng bayan. Kasi mahalaga po ito mga kababayan ko. Itong makapagpanalo tayo ng 12 straight na panalo. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, muling binuhay ni Pangulong Bongbong Marcos ang Uniteam. Ito ang alyansang nagluklok sa kanila ni Vice President Sara Duterte sa pinakamataas na pwesto sa gobyerno. Correct, tama ka doon. Lumagda ng alliance agreement ang political party ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas, pati ang partido ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na Lakas CMD. Bubuhin ulit natin at formalize ulit natin ang Uniteam. Pakinggan yung sinabi ng Presidente dito Para naman, pagka sumaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay na nagtutulungan. Alam mo tama yung sinabi ni President dito. Kasi kailangan niya talaga mga kababayan ko ng mayorya. Mga kababayan ko, kailangan niya ng lamang na mga senators para pag nagpatupad siya ng batas mga kababayan ko, hindi siya mahihirapan. Hindi katulad ngayon mga kababayan ko, yung ibang senador doon kontra ng kontra. Mga kapatid, eto mga kababayan ko, literally, humahataw sila mga kababayan ko. Tuloy. Puwersa ang dalawang partido para bumuo ng 12-member senatorial slate para sa 2025 elections. Mas madali raw maisa sa katuparan ang mga legislative agenda ng administrasyon kung kaalyado niya ang mga mailuluklok na mga mambabatas. Correct mga kababayan ko. Alam niyo po ba, trivia lang, alam niyo po kung bakit napabilis ang pag-unlad ng Pilipinas noon mga kababayan ko sa panahon ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ni FEM? Alam niyo po kung bakit? Kasi si FEM mga kababayan ko, kaalyado niya po lahat yung mga senador, mga kababayan at kaibigan niya. Lahat ng hilingin niya doon sa mga senator na yon at pag-aralan nila na maganda yung magagawa ni Pangulong ni Pangulong Ferdinand Marcos noon, sinasakatuparan nila mga kababayan ko dahil para sa mga Pilipino. Yan yung totoo dito mga kababayan ko Like I said mga kababayan ko, yung nangyayari noon nung paano pinaunlad ni Pangulong FEM ng tatay niya ang Pilipinas, ganun din niya ginagawa ngayon mga kababayan ko. Kaya niya mag out of town, kaya niya mag out of the country mga kababayan ko. Pero ang nakikita ko dito, nililinis muna ni PBBM ang loob ng ating gobyerno nang sa ganun mga kababayan ko, mas mabilis nilang maipatupad yung mga dapat na ipatupad sa ating bansa.
Kaya nga mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo ito yung isa sa mga pinakamabigat mga kababayan ko na hakbangin na nagawa na noon ng kanyang tatay at uulitin ni PBBM ngayon mga kababayan ko. Tuloy. Nasa 100 ang miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso habang maraming lokal na opisyal ang bahagi ng PFP. Yan, tama yun. Ang Lakas CMD is nasa Congress mga kababayan ko. And the Partido Federal ng Pilipinas nasa grounds. Ang ganda ng taktika nito mga kababayan ko because we have a Congress and we have the grounds of PFP. Ang PFP mga kababayan ko, ang dami pong parallel group niyan mga kababayan ko na kayang bumuo ng 31 million mga kapatid. At eto mga kababayan ko, Senado at pinakakonting partido. Tuloy. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Tama ka dyan, Mr. President. Ulitin ko lang yung sinabi mo, napakaganda. Tuloy. Nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, dapat maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa. Wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan at yun ang pinakamahalaga. Tama yan, Mr. President. No? Tama po yan. Kasi kailangan talaga natin ng maagarang aksyon. Tama kayo dito, Maganda naman ang ating ginagawa. Wala naman tayong siguro naman nakikinig naman tayo sa taong bayan at yun ang pinakamahalaga. Approve naman kay Arroyo na tumatay yung Chairman Emeritus ng Lakas CMD ang pagsasani puwersang ito. The President said is unity for the new Philippines. So that's a very good development. Shoutout kay Don Gengoy. Maganda rin. Thank you very much, Madam Gloria, Kanina, nagmano pa si Romualdez kay Arroyo. Matatanda ang tila nagkalamat ang relasyon ng dalawa matapos madimot si Arroyo sa Kamara at matanggal bilang Deputy Speaker. Sinabi naman noon ni Arroyo na sinusuportahan niya pa rin ang liderato ni Romualdez. Pag hindi sinuportahan ni Gloria si Romualdez, yari siya dyan. Si Arroyo ang naging tulay para sa unity team ni na PBBM at VP Sara noong 2022 presidential elections. Ang tanong ngayon, isasali na ba nila ulit sa alyansa ang partido ni VP Sara na hugpong ng pagbabago? Wag na, uy! Wag na, uy! Okay na yung Lakas CMD. Okay na yung Partido Federal. Wag na yung hugpong ng pagbabago. Kasi yung hugpong ng pagbabago, diyan papasok sila Glenn Chong, diyan papasok sila for the first time in the history ng Pilipinas, puro sablay ang ilalagay ni Sara ngayon sa lineup niya. Mga kababayan ko, Diyos ko, yan ang mangyayari doon. Tapos gusto nyo pa na ipasok yung hugpong ng pagbabago. Ano ba magagawa ng hugpong ng pagbabago doon? Tanungin ko nga, di ba? Kayo nga sumagot mga kababayan ko. Gusto nyo ba na ipasok sa unity mang hugpong ng pagbabago? Di ba? Kasi kung kada laban na lang, puro pagbabago ng pagbabago ang i-agenda ninyo, wala nang katapusan na pagbabago sa bansa natin to. Di ba? Tama ba ako mga kababayan ko? Yan kasi ang mga kababayan. Totoo sinasabi ko kung puro pagbabago ipapakita nyo sa Pilipinas, wala kayong itutuloy, walang mangyayari sa bansa natin, lahat tayo puro beginning lang. Shoota. Natatawa naman ako sa mga to. It's still open for discussion and of course we will consult with the first Partido Federal. Ko nga. Lata ka. Ayaw mo isama si Sara. Alam mo kasi magulong tao yan. Not yet from our part. Naging parte noon si VP Sara ng Lakas CMD ni Arroyo at Romualdez. Pero nagbitiw din siya bilang miyembro nito sa gitna ng issue ng pagkadimot ni Arroyo sa Kamara. Ayon kay Romualdez, bukas naman sila sa kahit anong pakikipag-alyansa, pati sa partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP Laban. Sa ngayon, kukumpletuhin muna nila ang magiging pambato ng alyansa sa pagkasenador para sa 2025 elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Alam mo importante yan mga kababayan ko. No. Kung ako tatanungin nyo, kung yung structure ng
Uniteam, bagong gawang Uniteam, mga kababayan ko. Kung ako tatanungin mo, napakagandang structure niyan kung senatorial, mga kababayan ko. Ito, pasok natin yung strategies dyan. Of course, mga kababayan ko, swertehan yung makapasok dyan sa Magic 12 ng Uniteam, mga kababayan ko. Bakit? Kasi meron kang sureball na boto, mga kababayan ko. Number 1, nasa government tayo. Hindi tayo mahihirapan mga kampanya, mga kababayan ko, dahil bibit-biting kayo ng Pangulo, no? Kung ano kumpas ng kumpas ni Pangulong Bongbong Marcos, yan magiging kumpas din ng tao. Ako naniniwala ako doon because yung mga Marcos loyalists, yun ang ginagawa nila, mga kababayan ko, mga kapatid, di ba, mga kababayan ko. Kaya itong si Duterte, kung tatakbo man yung mga bata niya sa 2025, malaki po ang tulog nila. Promise, mga kababayan ko. Ang laking tulog po nila, mga kababayan ko. Tatagilid sila. Ako, mark my words, mga kababayan ko, tatagilid talaga yung mga yan. Anytime embang yung mga yan. Kasi imagine mo sa Pulse Asia survey, mga kababayan ko, meron pa rin 31% pa rin na naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos, habang 20% lamang sa mag-amang Duterte na pinaghahatian nila. At yung 8% na lang na natitira doon sa 8 diretso, mga kababayan ko, meron pa rin 41% na mga undecided na Pilipino kailangan ligawan natin, mga kababayan ko. Yan ang po ang totoo. Ngayon, kung isasama natin si Sara sa ticket nun, mga kapatid, ang sagwa, mga kababayan ko. Totoo lang, mga kababayan ko, ang sagwa po nun, mga kababayan. Kung sasama si Sara doon, ang awkward naman, mga kababayan ko. Kasi lumabas naman po yung gahaman sa kapangyarihan, tapos sasama ka pa doon sa pagkakaisa. Eh di gumawa ka na lang ng hugpong ng pagbabago. Pag naupo ulit yung mga pambato nyo, puro pagbabago ang gagawin sa bansa natin. Walang itutuloy na yan. Mabibinbin na naman ang mga proyekto. O, di ba? Hindi ako totoo lang ako, mga kababayan ko. Di ba? Mga kapatid, kaya ako pabor ako na hindi na isama si Sara doon sa yung grupo niya na hugpong ng pagbabago. Kasi kung tutuusin naman, mga kababayan ko, no, yung sinasabi nila na Duterte Magic, mga kababayan ko, mauulit na yan. Mga kababayan, alam nyo, wala pong Duterte Magic sa totoo lang sa eleksyon. Walang Duterte Magic, walang ganun-ganon. Hindi po uso yun, mga kapatid. Mga kababayan ko, maraming salamat po, Ma'am Imelda. Ang laki naman po niyan, Ma'am. Sigurado po kayo, ha? Maraming salamat po, Ma'am Imelda Hansen. Thank you very much po. Number 1 po, no, mga kababayan ko, wala pong magagawa at walang hindi po magiging maganda at maidudulot po niyan, lalong-lalo na. Kung dito pa nga lang po, mga kababayan ko, madumi na po ang politika, madumi na po ang kalakaran nito niya ng mga Duterte, mga kababayan ko, tapos isasama nyo pa po sa Uniteam slate. Mga kababayan, hindi po mangyayari yon. Ngayon, mga kapatid, kung sakali man po, no, na maghalagay po si Pangulong Bongbong Marcos maglagay man si Pangulong Bongbong Marcos ng 12 senators, kailangan po natin pagtuunan ng pansin at ilaban natin yon. Ako ay mananawagan ako sa inyo. Kung sakaling yung ating mga pambato, mga kababayan ko, ay ilalatag ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan natin ilatag yun. Kailangan natin ilatag ng maayos yun, nang maka-forward po tayo. Kasi, mga kababayan ko, kung katulad sa Senado, kanya-kanyang grupo sila, mga kababayan, tapos hindi nagkakasundo-sundo sa mga decision making, laging may agreement, laging may batikos, laging may debate, wala pong mangyayari sa atin noon. Tatagal at tatagal po tayo. Like the President said, mga kababayan ko, as the President said, hello po Tita Delia Susoko, like the President said, mga kababayan ko, sabi niya, no, kung pabanjing-banjing lang tayo, patagal-patagal tayo, walang mangyayari sa bansa natin, matitengat tayo. But for me, mga kababayan ko, no, for me, at nakikita ko po ngayon, kailangan natin, mga kababayan ko, ng isang matindi-tinding puwersa, mga kababayan ko. Isang matindi-tinding puwersa na titibag doon sa mga Duterte, mga kababayan ko, kung sakaling may makalusot sa kanila. Ako, I hope naman sana, mga kababayan ko, hindi na yan, hindi na makalusot yang mga yan sa atin.
Kasi kung may mga mananalo katulad ng mga senador ni Digong na tatakbo ngayon na sila Harry Roque, sila Glenn Chong, sila Atty. Vic, mga kababayan ko, lilikhalan tayo sa Senado ng problema. Sa totoo lang, yan yung mga magiging bagong dilawan, mga kababayan ko. Yan yung mga magiging bagong dilawan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung ako sa inyo, wag nyo na pong ihalal yung mga yan. Sakit lang po sa ulo yung mga yan. Totoo lang ako mga kababayan ko, di ba? Ako lang sa akin lang, isa pa, mga kababayan ko, tama lang po na hindi na isama si Sara Duterte sa Uniteam slate, mga kababayan ko. Bakit, mga kababayan ko? Ba't kayo maglalagay ng mga pro-China doon? Di ba? Ang Uniteam slate, mga kababayan ko, yung lineup natin sa Uniteam, napakalakas po niyan. Di mga kapatid, kapag tayo magpapanalo talaga tayo, tas sasalangan nyo pa po ng mga anti-Marcos, mga kababayan ko. Ay hindi na, mga kababayan ko. Siguro naman mga kababayan ko, madadala na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakita niya sa Duterte. Diyan pa nga lang, minumura na siya. Niyuyurakan na ang pangalan niya. Diba? Sinasabihan sila ng bangag na mag-asawa, mga kapatid. Paano pa kaya pag dumating yung araw na na nagkasama pa kayo niyan? Partida, itinuring na kapamilya yan. Pero ang bandang huli, sinuwag pa rin sila. Oo. Ayan, sabi ni Mama Imelda Hansen, hindi ako makakarating sa joint. May 17, that's my... thank you ma'am, maraming salamat po. Sige po. Thank you very much, Mama Imelda Hansen, sa inyong super chat. Yan nyo po, i-convert natin dun yan. No? Sana may pang-abono pa ako. Ayan. Okay. Mga kababayan ko. Yan po, maraming salamat, Mama Imelda Hansen. Ayan. Anyway, mga kababayan ko, yan yung pinaka matindi po doon. No? Kaya nakakagulat po kaya nakakapanindig balahibo yung mga ginagawa po nila. Kaya mag-isip-isip na po kayo, mga kababayan ko, habang palapit po ng palapit ang 2025. Kasi mga kababayan ko, ang hahanapin kong criteria ng papasok sa Uniteam is kailangan pro-charter change. Pro-chacha tayo. Pro-Pilipino, makatao, makabayan, mga kababayan ko, may talino, may alam sa batas. Importante to, mga kababayan ko Kung ako pipili senador, yung ganyang criteria hanapin ko. 'Di ba? Kailangan may diskarte, no? Indiskarteng diskarteng pang makatao hindi indiskarteng kupit Ang pipiliin kong senador yung may talino, 'di ba? Hindi tayo maglalagay ng mga di ba? Wag na kayo maglalagay ng mga gumagano lang sa camera, di ba? Oo. Wag na kayo maglalagay ng yung mga gumagawa ng gano'n, Baka magkasubukan tayo. Hindi ko. Hindi na ako maglalagay ng mga senador na hindi marunong sa English. Ako naman din barok-barok pero mas matindi. I concede your honor. Gusto pang Tagalogin. Hindi na ako maglalagay doon, promise. Nagsisi ako bigla doon. Di rin ako maglalagay ng di na ako maglalagay sa susunod na senador na mabaho ang PI. Sama pala ng ugali ng tao na yun. Gamit na gamit ang pangalan ng Diyos. Hindi na rin ako maglalagay ng senador na kilala ko siya sa buong buhay, magkakilala kami, common friend ko siya. Hindi na ako maglalagay nun.
Ayaw ko na rin dun sa ayaw ko na rin dun sa syempre, andi dito ako, poprotektahan ko siya. Oh, tapos di naman ginawa. naging sister sa ibang sister. Hindi na talaga, promise. Last na yun, mga kababayan ko, na nakabudol sila sa atin. Kaya mga kababayan ko, maging wais po tayo. Maging sa darating na eleksyon, lagi natin titignan yung both side, mga kabayan ko, kung may magandang nagagawa to o may magandang magagawa. Huwag tayo papadaan sa pogi-pogi lang. Kasi yung pogi-pogi lang, dala na kayo, di ba? Di ba? Yung I agree with your I agree itatagalogin pa. I concede, Your Honor. Yung kaya yun, nangitlog ka doon sa gitna ng pole. Mga kababayan ko, tamang lang po tayo. Ilagay natin ang Senado sa tamang mga tao, wag sa mga papogi at mga pabibo. Yan, sa 2024, unity team slate tayo. Laban natin to. 12 senators straight. Laban para sa taong bayan, mga kababayan ko.